Grabe. Kanina nakikita ko pa yung daan na maliwanag. Ngayon palabo na pala, palalim na ng palalim. Baka mamayang gabi kaya makatulog ako ng maayos. Ayan po mga kabayan, nabutan po ako dito kay Romel ng malakas na hangin sa ulan. Naku po. Napakalaki ng dilim, mukhang malakas na ulan na naman to. Yung usad ng ulap, ang bilis. Grabe na ang hangin. Ayan na. Magandang araw po mga kababayan. Naway safe po ang lahat. Lalo na po yung mga kababayan po natin na naapektuhan po ng bagyo. Panahon po talaga ngayon ay hindi biro. Minsan akala natin na mahinang patak na ulan at minsan biglang lalakas. Kahit na po walang hangin na malakas na kasama, minsan po magbabaha. Iba na po talaga ang panahon po ngayon. Hindi na po talaga natin malalaman kung gaano kaligtas tayo sa ating mga tahanan kahit na iniisip natin na gaano kataas ang lupa na ating tinitirhan. Pero kapag ang kalikasan po ang dumating at nagngit-ngit po ang gali, talagang maapektuhan po tayo. Sa panahon po ng kalamidad, sa bawat patak ng ulan, napaka-swerte po ng mga ibang kababayan po natin na ligtas, may mapapagsaluhang hapagkainan, may mga tumitingin na nagmamahal. Kahit sa simpleng pag-ulan lang po na may masisilungan, isipin din po natin ng mga kababayan po natin na nagsisikap po ng sobra-sobra para may masilungan o matawag po na takanan na kahit na anong ulan dumating kaya pong lagpasan kahit pumapatak sa kanilang bubong o wala pong masilungan. Sa panahon po talaga yun ay ibang-iba na po. Nung nakaraang pag-uwi ko po sa Bulacan, talagang bumaha po. Yun po yung kauna-unang pagkakataon na nangyari po sa aming lugar na hindi po namin inaasahan. Kaya sa mga panahon po ngayon na talagang nakakagulat dahil may mga ibang lugar na apektuhan po ng bagyo, ay talaga pong hindi inaasahan ang lumaragas ang baka, napakalakas na hangin at walang tigil na pag-ulan. Ang mga bagyo po talaga ngayon ay hindi na po normal. Nung maliit po ako, naranasan ko lang pong pinakamalakas na bagyo ay signal number 3. Ngayon ay umaabot na po ng signal number 4 at pataas pa. Kakaiba na po talaga. Sa ngayon po ay hindi na po natin kailangang magsisihan kung ano po yung maitutulong po natin. Kung labis-labis po sa ating kabuhayan ay tumulong po tayo. Kung wala po tayong matulong ng mga material, pagdasal po natin ang ating kapwa. Lalo na sa magkakapitbahay, magtulungan po tayo. Huwag na po natin isipin kung anong relihiyon po tayo, kung saan po tayo o saang grupo tayo nakasama. Isipin na lang po natin ngayon ang pagiging tao, ang pagmamalasakit po sa kapwa. Yun po ang kailangan po ng bawat isa sa panahon po ngayon. Ibaba po natin ang ating mga ugaling pagmamataas. Suko po natin lahat sa Panginoon. Nakakalungkot po talaga isipin na minsan wala tayong maitutulong. Nakahabag po sa damdamin.
Huwag po sanang gamitin ng ibang grupo at kung ano pan nasa pang sariling interes ang mga sitwasyon po ngayon. Naway lahat po ng tulong ay pumunta o na dumating po sa mga taong mas nangangailangan sa panahon po ngayon. Huwag po sanang gawing abuso ng ibang tao, gawing daan para kumita po ng pera. Mag-ingat din po sa mga scammers ngayon na maglalabasan na humingi ng pera sa mga naapektuhang lugar. Mag-ingat po tayo sa pagtulong. Kung kaya po nating puntahan ang lugar na malapit sa atin na nasa lanta, taos puso po nating ibigay mula po sa ating mga sariling kamay. Huwag na po natin samantalahin, huwag po natin pabayaan ang mga sakim sa panahon po ngayon na gamitin ang gantong kahinaan po ng mga tao. Gawin po natin kung ano po yung makakaya po natin at mas makakabuti po sa ating kapwa. Magkaisa po tayo. Kung tayo may mga grupo, gumawa po tayo ng paraan kung ano pong maitutulong po natin. Huwag na po natin questionin ng isang tao kung may maitutulong o wala. Gawin na lang po natin ay tumulong po ngayon. Dahil yun po ang kailangan po ng ating kapwa. Hindi na po normal ang panahon po ngayon. Ang mga kalamidad ay talaga pong lumalakas. Grabe po ang lakas ng ulan, sobra. Huwag na po tayong magsisihan dahil hindi po yun ang magiging lunas sa mga naranasan po ng ibang tao. Dahil ang iba po ngayon, wala pong matitirhan, wala pong makain, at ang iba po baka nawalan po ng mga mahal sa buhay. Gawin po natin kung ano po ang nararapat sa panahon po ngayon. Ayan po mga kabayan, nabutan po ako dito kay Romel ng malakas na hangin sa ulan. Naku po. Kung tayo po ay malayo sa ating mga mahal sa buhay sa Pilipinas, kumalma po tayo, huminga po tayo ng malalim. Magdasal po tayo ng taimtim. Hindi po nakakahiyang umiyak. Sigaw po natin lahat sa Panginoon kung ano po yung matutulong na pwede natin ibigay o padala po sa kanila, gawin po natin. Dahil kung ang buhay lalo na ang nakataya, gawin po natin ang karapat-dapat. Sa mga mahal po natin sa buhay sa Pilipinas, sa mga kabayan po natin, sikapin po natin magkaroon ng tamang komunikasyon sa bawat isa. Wala na po ako masyadong may dadagdag mga kabayan. Maglaan po tayo ngayon ng dasal at tulong na kaya nating ibigay sa ating kapwa. Sa ating mga kapwa dahil marami pong nasa mga evacuation centers po ngayon nangangailangan po ng gamot, nagugutom at iba po hindi nila alam kung ano nangyari sa kanilang mga pamilya at kaligtasan po ng kanilang mga mahal sa buhay. Basta, sa panahon po ngayon magkaisa po tayo. Sa mga nakakapanood po nito at ligtas po, napakaswerte po ninyo. Kung meron pong kalabisan sa inyong kabuhayan, tumulong po tayo. Nagmamakaawa po ako. Maraming salamat po naman sa inyong oras na ilan sa Pinilakan Lakbay. Basta lagi po tayong positive vibes, good vibes. God bless. Ingat po lagi. Magandang araw. Laban lang!